dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oo, pangalawang set natin ngayon. Oo, kailangan nating maghabol, mga kababayan. Kasi ilang araw tayong hindi nakakapag-live. Oo. So wala tayong content, mga kababayan, kaya bago mapanis itong mga usapin at issue na ito, gawin na natin. So shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayos! At sa masulok ng mundo naroon kayo, syempre, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mga nag-aalmusal, nanananghalian, naghahaponan, opo. Tigil nyo muna yan. So, eto na mga kababayan ko. May nako. Malupit ito. Pangulong Bongbong Marcos. Tinatanong nila. Bakit ngayon lang daw ito? Bakit minamadali ito? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit? Ang daming bakit, mga kababayan. So, yan na nga isa natin tatalakayin at eto na, yari na naman si Sara dito. Sara Duterte pinagpapaliwanag na ng palasyo sa pagdalaw niya sa kulungan ni Ramil Madriaga. Lagot si Sara, mga kababayan ko. Abay, dumadalaw pala ito sa kulungan ni Madriaga. Ano yun? Bakit? Anong meron? Anong meron sa inyong dalawa? Mag-shota ba kayo? Diba? Bakit ka dadalaw sa isang bilanggo? Kaano-ano mo siya? Anong meron sa inyong dalawa? Meron ba kayong nakaraan? Ito na, mga kababayan ko. Bago na mawala ito. Grabe, mga kababayan ko. Grabe ito. Ito na. Sara Duterte, pasok! Na dapat magpaliwanag. Ito na mga kababayan ko. Delikado si Sara. Mukhang kinakadyot ng kamalasan, Ito na. Pakinggan ho natin. Sabi po ng palasyo na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya sa detainee na si Ramil Madriaga sa Camp Bagong Diwa. Oo nga, di ba? Ayan, Kailangan magpaliwanag si Sara dito. Anong meron sa inyo? Kasi ibang-iba yung kinikilos ng mga vlogger mo. Pati yung mga membro ng kulto nyo. Sabi nung kalbo na iisa na lang ang ipin. Nagkausap daw kayo. Hindi daw kayo magkakilala. Yung pala, ikaw mismo lumalapit sa kanya. Ano yun? Diba, mga kababayan ko? So ngayon, tanong ko lang, At tanong din naman ng palasyo, bakit nga? Kailangan magpaliwanag si Sara. Sara, anong ginagawa mo sa kulungan ni Manong Ramil? Anong pinangako mo sa kanya? Anong sinabi mo sa kanya? Magpaliwanag ka! Diba? Delikado to, mga kababayan ko, Itong mga kinikilos ni Sara, hindi normal na. Mga kababayan ko, para bang ito'y kilos na ng desperada. Diba? Ngayon may nagkalap pang report si Bombo Annalisa Berano. Inihayag ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte ang nararapat na magpaliwanag sa lumutang na ulat kaugnay ng makailang beses niyang pagbisita umano sa Camp Bagong Diwa upang dalawin ang detainee na si Ramil Madriaga. Alaka, Sara! Ina mo!
habang hirap na hirap yung mga vlogger mo, kaya yung mga vlogger mo gusto nang lumipat, ano? Puro fake news na talaga daw yung balita. Paano na ito? Sinasabi ng mga vlogger mo, sinasabi ng kulto nyo na, wala naman, hindi naman kilala ni Sarah yan. Hindi niya kaano-ano. Wala silang kahit na anong koneksyon. Hindi sila magjowa. Ganun yung palusot ng mga DDS. Kahit pa yung gasolitong direktor. At yung isang matandang kalbo, nadadalawa na lang ipin, yung isa kalahati pa. Ano yung mga kababayan ko, ang panlilin lang nila? Sinisira nila ang kredibilidad. Nino! Ni Manong Bongbong natin. Oh! Sabi ni Myra, ano ba to? Oo, hirap bigkasin. Myra Lil Giberg. Oo, thank you naman po ha. Ano ba yung check na yan? Mirna. Lil Giberg. Oo. Ano ba yung sect na yan? Oh. Ano ba yung sect na yan? Ano yung sect? 'Di ba, mga kababayan, ano? Oo, may correction pa si Red October, oh. 165 pa lang pala, oh. Dinalaw din ako. Boss, boss, Mirna. Oh, thank you, Oh. So, eto na mga kababayan ko, dinalaw din ako, panaginip. Nako, So, mga kababayan ko, anong meron? Pagkaisipin nyo maigi, huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong tatanga-tanga. Ang tinutukoy ko yung mga DDS, Kayong mga DDS, anong meron? Kinang-ina nyo. My God. Tanong ko lang, mga DDS na nagtatanggol, hindi daw kilala si Ramil Madriaga ni Sarah at hindi daw sila nagtatagpo kahit kailan pa. Yung mga palusot ng mga DDS, yung mga vlogger nila, mga kababayan, halatang-halata mong mga bobot tanga, Pero yun, di man lang nagre-research. Ngayon, ano na? Sabi rito, dalaw-dalaw pa tong gaga na to. Diyos ko, ewan ko na lang, makinig kayo. Sa mga tatanga-tanga, mga mangmang, mga bobong kulto ni Duterte, okay lang ina nyo. Makinig kayo sa sasabihin ko. Akala ko ba walang kinalaman, hindi kilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Bakit lumalabas ngayon na magkakilala sila? Ayop, matindi kayo magsinungaling talaga. Puro kasinungalingan yung mga sinasabi nyong mga hayop kayo. Sarap nilang murahin, Sige na, tuloy. Bakit? Bakit nga ba to? Dalaw ng dalaw. Baka naman meron silang nakaraan. Hindi kaya mag-shota sila. Hindi kaya si Sara Duterte parang si Cleopatra. Arnold Lopez, Ano, Hindi kaya parang Cleopatra si Sara Duterte? Si Cleopatra kasi, mga kababayan, kung sino-sino bumengbang sa kanya, Diba? Eto na. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang natatanggap na ulat ang Malacanang na anumang opisyal mula sa Bureau of Jail Management and Penology maging sa Department of Interior and Local Government na magpapatunay sa naturang alegasyon. Gayunpaman, binigyan din ni Castro na ang Vice President ang dapat tanungin sa mga nasabing akusasyon. Tugon ito ni Castro sa tanong kaugnay sa isang social media post na ilang beses umanong binisita
ng pangalawang Pangulo si Madriaga at pinakiusapan umano na huwag magsalita tungkol sa umunay sa buwatan ng mga Duterte sa Pogo operators at maging umano sa mga drug lords. Ay, grabe. Oo, hango pala ito sa isang post na kailangan daw talaga sumagot ka, Sara. Ang sinasabi daw sa post kasi, ikaw daw ay may kinalaman sa Pogo, kumukubra ka ng maraming pera. At ginamit mo rin na pambayad sa mga gastos mo sa pagtakbo mo. Kumukubra ka rin sa pinagbabawal na droga. Kaya ba pala kayo panay kunyari lang galit sa droga, yung pala, panay ang cake back nyo. Bangklase mga kababayan nito, bangklase. Kumalat din itong mga nakalipas na araw ang umanong sinumpaang salaysay ni Madriaga na nagsasabing nagmula ang campaign funds niyang Vice President noong 2022 elections sa mga Pogo at drug lord. Ala ka mga kababayan ko, eto na. Di ba? Sabi ko nga, hindi na ako magmumura, pero grabe. Joke ko lang yun ha. Joke ko lang yung pagmumura ko. Joke ko lang yun. Lahat ng illegal na kay Sara, hanggang kay Duterte. Sabi rito, sarap mo raw, Sara. Ay, tiyang pinagnanasahan pa. Ayop na. Pinagnanasahan pa ni Arnold Lopez si Sara. Grabe. Sara, ano ba talaga? Ha? Ibang klase ka talaga. Iba yung alindog mo, ha? Grabe, no? Sarap. Oo. Sa kubra. Kala ko naman. Liliwanagin mo kasi. Sarap ka na sarap din. Sarap, Sara D. Ganun. Parang nahuhumaling ka eh. Hindi, totoo mga kababayan ko etong si Sara, mga kababayan, ibang klase. No? Eto na yun pinagpapaliwanag na ng palasyo, kung ano ba talaga totoo dyan, Sara. Totoo ba? Dinalaw mo, tinatakot mo, pinakiusapan mo, na huwag magsalita, magkano ang pinangako mo. Grabe, no? Sabi rito, hindi naguhugas. Ay, baho. Kadiri. Grabe ka naman dyan. Boyanik daw, Di naguhugas? Paano na lang pagka pinalamot yung niya sa... Nai-imagine ko na mga kababayan yung sinasabi ni Boy Nick daw. No, grabe. Ay, Diyos ko. Maduduwal ka, sigurado. Ito na. Nabatid na hanggang ngayon ay tahimik pa ang kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa nasabing issue. Ay, sabi, hindi sila tahimik, nagwawala sila. Nagwawala sila. Ano ka ba? Oo, bombo ganito. Hindi sila tahimik, nagwawala sila. Pina-take down yung Facebook page ni Kuyang Ramil. Tapos sinisira nila yung pagkatao ni Kuyang Ramil. Oo, kung ano-ano sinasabi nila, hindi daw nila kilala, etc., etc. Maging si Panot na Roque, ganun din. Talagang sabay-sabay sila na nagtatantrums, di ba? Yun Tapos bigla-bigla mga kababayan, eto na, yung pala, dumadalaw pa. Paano kaya sasagutin ng mga DDS ito? Eto sinasabi nga na dumadalaw daw si Sara Duterte sa kulungan ni Ramil Madriaga. Grabe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Eto na. Mga kababayan ko, pakinggan natin si Atty. Claire, Atty. Claire, ano masasabi mo dyan? Wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At
Kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Nabasa nga po. Ay, John Vic Remulla, magsalita ka ha. Baka naman may kinalaman ka dyan, John Vic, magsalita ka na. Diba? O sa mga hindi pa ho daw nakakapag-like, share, and subscribe, nagagalit na po itong si Ai Chang. Baka mamaya, pag inita na naman si Arnold Lopez niyan. Magsipag-like na kayo kung ayaw nyong masaktan si Arnold Lopez, ha? Eto na. Pasok. Ito. At nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at nagsasabi pa na mga pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungaling. Hindi nga nagsasalita, attorney. Diba? Hindi nga nagsasalita yan eh. Si Sara ang nagsasalita, yung kalbong bungal. Bakit bungal? Bakit bungal, Boss Mike? Dalawa na lang ipin, yung isa kalahati pa. Oh, hindi yung dalawa, isa't kalahati na lang yung ngipin niya. Tama, tama. Sige, Anino, paglaban mo. Diba? Si Sara Duterte, pag issue niya, hindi magsasalita yan. Ang magsasalita, yung bansot na direktor na mukhang gasolito. Diba? Yung mas malaki pa si Along. Diba? Tapos, mga kababayan, yung kanyang tagapagtanggol na kalbong nalaos ng announcer. Yung kapartner ni sino to? Sino yung babae na? Mel Chanco, yan. Dating kapartner ni Mel Chanco na nakwento din daw noon na merong bulong-bulungan at mga issue na naging daw. Naging magjowa ba sila? Parang ganon. Chismis lang yun. Oo. Sabi-sabi lang yun. Wala namang nakapagpatotoo. Sabi ko naman, papatol naman si Mel Chanco dyan sa dalawa na lang ipin. Kalahati pa yung isa. Diba? Isa't kalahati nga. Isa't kalahati na lang daw yung ipin, sabi ni Anino. Samantala, kinontra din ng palasyo ang paratang na optics lamang ang hindi pag-certify ng Malacanang sa Anti-Political Dynasty Bill bilang urgent matapos punahin ng Akbayan Party List na propaganda lang umano ang 4 na priority bills na isinusulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala na naman tayo ito mga bobo na to Propaganda na naman daw yung mga 4 na batas na sinusulong kasama na yung political dynasty. Di ba naman mga engot-engot talaga itong seryoso nga si Manong dyan Our beloved Boss Mike Cervera.